Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na makakita ng malaking butas ang mga miyembro ng Northern Sea Ice Palace, ay inutusan nito ang kanyang kasamahan na agad na ibalita nito sa tumatayong Palace Master ang nakita nila, dahil susundan niya ang kung sino ang may kagagawan nito. Matapos naman itong tumalon sa ilalim ng malaking butas sa ilalim ng lupa, ay agad naman itong nakita ang mga bakas ng dugo dito, ngunit bigla na lamang itong napahinto. Dahil sa nakakita ito ng liwanag sa di kalayuan, kaya naman ay napasabi na lamang siya na mukhang nagawa niyang maabyutan ang salarin, kaya naman ay ang ibig sabihin nito ay maaari din siyang makita ng salarin at mas mabuti nang maging maingat siya sa bagay na iyon. Dagdag pa nito na kapag magkakaroon siya ng pagkakataon, ay gagamitin na nito sa salarin ang kanilang Ice White Divine Palm upang pabagsakin ang buong lugar na ito, o di kaya ay ipasara ang lugar. Nang bigla naman itong napahinto dahil sa may narinig itong kakaibang tunog na nagmumula sa di kalayuan, ngunit bigla na lamang na may kung sino ang umatake sa kanya mula sa itaas, na walang kalaban-laban naman niyang sinalo. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay nagpapatuloy lamang ito sa kanyang pagmameditate. Sa isip naman ni Moongyu na ang kanilang Demon Lord ay halos 2 oras na sa kanyang ginagawa. Ngunit ang lightning energy na nakapalibot sa kanya ay hindi pa din humuhupa. At siguro naman ay tapos na ito sa kanyang chi cultivation sa ngayon, at mukhang mahirap maging sa kanilang Demon Lord ang maisaayos ang enerhiya ng Dragon Turtle na nasa kanyang katawan. Sa isip naman ni Xian Yuwon ay napapasabi ito na ang lightning energy na nakapalibot sa kanyang katawan ay masyadong mainit at sapat upang magawang masunog ang kanyang mga daluyan. Kaya naman ay kailangan niyang ipunan ang lahat ng ito, at kailangan din niyang maitugma ang lightning energy gamit ang Heavenly Demonic Chi upang magawang maprotektahan ang kanyang napakapambihirang 8th Meridian. Naiinis itong napapasabi na nahihirapan siya sa kanyang ginagawang cultivation dahil sa sinusubukan nitong huwag masunog ang kanyang mga meridian, at mas madali sana ito kung magagamit lamang ng nanomachine ang kanyang self-remediation upang maprotektahan ang kanyang meridian. Kaya naman ay tinatanong nito ang nanomachine kung talaga ba na nawala na ito. Nang bigla naman na may kung ano ang lumitaw, kaya naman ay natuwa ang ating bida, ngunit narinig naman nito ang putol-putol na pagsasalita ng nanomachine at sinasabi nito na siya ay dadaan sa system restoration, at nagkakaroon ang nanomachine ng overload error, at kailangan nitong mag-manual lock. Dahil dito ay nagtataka naman si Xian Yuwon dahil sa mga hindi pamilyar na sinasabi nito, nang bigla naman na na-unlock ito, upang magkaroon ng kakaibang imahe sa paligid ng ating bida. Dahil dito ay napatanong naman si Xian Yuwon na kung ito ba ay isang augmented reality, at kung anong black box ang sinasabi nito ngayon. Dagdag na tanong pa nito na kung anong klase ng lugar naman kaya ito, dahil ang mga haligi sa lugar na ito ay gawa sa bakal at hindi sa kahoy o bato, bukod pa doon ay madaming mga translucent objects dito kagaya ng system na ipinapakita sa kanya ng nanomachine. Nais nitong lumingon sa buong paligid ngunit hindi naman ito magawa sa hindi niya alam na kadahilanan, kaya naman ay tinatanong niya ang nanomachine na kung ano naman kaya ito, at kung nasaan naman kaya siya. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may 2 tao ang biglaan na lamang na pumasok sa silid, kaya naman ay muli itong napatanong na kung sino naman kaya ang mga taong ito. Nang bigla naman na nagsalita ang isa at sinabi nito sa kanyang kasama na hindi na nito kailangan pa sana na suotin ang salamin nito kung na-transplant nito ang nanomachine sa kanyang mga mata, na hindi naman sinang-ayunan nito dahil sa ang pagkakakilanlan ng chip na iyon ay napakadelikado. At alam naman niya ang patungkol sa bagay na iyon, dahil mas madali lamang siyang masusubaybayan ng mga time patrol kung sakaling may nanomachine siya sa kanyang katawan. Sa isip naman ng ating bida ay nagtataka siya sa mga binabanggit ng mga ito at mahirap para sa kanya ang maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Nang bigla naman na nagtanong ang isang nakasuot ng itim na kung talaga ba na walang paraan upang magawa nilang maalis ang identity chip, na agad naman na sinagot ng isa na kailangan na sumailalim ng kung sinong nagtataglay nito sa dialysis upang magawang maalis ang identity chip. Dagdag pa nito na kapag ginawa nila iyon, ay maaari din na mawala ang lahat ng martial skills ng nagtataglay ng nanomachine. Sa narinig naman na ito ng ating bida patungkol sa martial arts ay nagtataka itong napasabi na hindi naman ito mukhang Jongyuan, ngunit mayroon din palang martial arts sa lugar na ito.
at mukhang ang taong iyon ay isang martial master na nagmula sa Jiangho. Nang bigla naman na nagbigay ng suhestyon ang nakaitim na damit at sinabi na kung bakit hindi nila gamitan ito ng electromagnetic pulse, ngunit hindi naman siya sinang-ayunan nito dahil sa ang chip na iyon ay mayroong electromagnetic pulse canceller, kaya naman ay nagbigay muli ito ng suhestyon ng paggamit ng electric shock. Agad naman siyang sinagot nito at sinabi na kakailanganin niya ng 10 million volts upang masira ito, at kahit pa magawa nitong magtagumpay, ay kapag may kung anong mali ang nangyari sa chip ay ang gobyerno ay agad na maaalarma. Sabi nito na matagal pa bago malaman ng gobyerno ang bagay na iyon, at sa tingin niya ay wala na siyang magagawa pa patungkol sa paghabol sa kanya ng mga tao ng Time Patrol. Matapos ay agad naman na lumapit ito sa ating bida, kaya naman ay napapatanong ito na kung bakit nakakaramdam siya na parang pamilyar ang taong ito sa kanya. Nang bigla naman itong ipinasok ang kanyang kamay sa katawan ni Xian Yuun, upang labis niyang ikagulat, nang bigla naman na may pumasok sa kanyang isip, at napasabi na ang rason kaya pala hindi niya magawang makagalaw, dahil ang video na ito ay ang alaala na mayroon ang nanomachine. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na makuha ng lalaking nakasuot ng itim ang bagay sa katawan ng ating bida, ay napasabi naman siya na ang bagay na ito ay isang 7th generation, at ito ay ang rurok ng modernong siyensya, ang nanomachine na kahit ang Time Patrol ay hindi kayang matrace. Kaya naman ay sinabihan nito ang doktor na kung sakaling ilalabas niya ang patungkol dito ay nakakasigurado siya na magkakamit ito ng Nobel Prize para dito, na hindi naman ito sinang-ayunan dahil sa ito ay gawa sa ilegal na research at sa mga nakaw na metal, at ito ay ang gadolinium. Sabi pa nito na ito lamang ang nag-iisang 7th gen nanomachine sa buong mundo, at hindi nito alam kung magagawa pa din niya ang makagawa nito. Sa isip naman ng ating bida ay kahit anong pagko-concentrate niya ay hindi pa din niya magawa ang maintindihan ang kanilang mga sinasabi, at ang tangi lamang niyang alam ay ang kanyang nanomachine ay gawa ng mga taong ito. Ngunit nagtataka naman siya na kung sa papaano naman napunta sa kanyang katawan ang nanomachine. Matapos ay sinabihan naman ng lalaking nakaitim ang doktor na kasama niya na maghahanda na siya, dahil sa ibibigay niya ang nanomachine na ito sa taong mula sa nakaraan. Sabi ng doktor sa kanya na ang machine na ito ay maaaring makayanan ang magnetic field sa time portal, dahil gaya nga ng sinabi nito sa kanya na ang 7th gen nanomachine ay ang rurok ng modern science. Ngunit ang ibigay ito sa kung sino na mula sa nakaraan ay masiyadong delikado, na agad naman na sinagot nito at sinabi na ito ang dahilan kung bakit nilop niya ang pinakadelikadong feature na mayroon dito. Napatanong naman ang doktor na kung hanggang ngayon ba ay iniisip pa din ito na magagawa niyang mapahinto ang mga ito, kung ang mga ito ay ang pinakamalakas sa panahon ng paghahari ng Demonic South Master o ang arm-severing Demon Emperor. Sa nangyari ay natagilan naman si Xian Yuun dahil sa narinig nito patungkol sa Demonic South Master, dahil sa ito ay ang titulo ng kanyang ama na si Qian Ojong. Bukod pa doon ay hindi pa nito naririnig ang titulong Arm-Severing Demon Emperor, kaya naman ay sino ang taong iyon, at sino ang tinutukoy ng mga ito na sila. Sabi ng doktor na kahit na magawa nitong mabago ang nakaraan ay gagawa lamang ito ng ibang sangay ng timeline at ito ay mapupunta sa ibang hinaharap na hindi magagawang maapektuhan ang kanilang mundo, na agad naman niyang sinang-ayunan ito. Sabi pa niya na kung ang bagay nga na iyon ay totoo, ay sa papaano naman niya magagawang maipaliwanag ang patungkol sa taong ito, dahil siya ay ang pinakamalakas na taong nabubuhay, isang bayani na nagawang pigilan ang pagbagsak ng sangkatauhan ng 6 na beses gamit ang kanyang sarili, isang gabay ng kasaysayan na nagawang mabuhay sa loob ng ilang libong taon. Kaya naman ay tinanong nito ang doktor na kung hindi ba siya nagtataka, dahil sa papaanong paraan na ang isang tao ay nagawang mabuhay sa loob ng ilang libong taon. Napasabi naman ng doktor na siya ang buhay na patunay sa kung sino na nagawang maabot ang nature realm, ang realm na walang kahit na sino ang nakagawa. Dahil kapag ikaw ay nasa ganung realm, ay magagawa mong makakuha ng abilidad na may absorb ang chi mula sa kalikasan at magkamit ng immortalidad. Sabi pa niya na hindi nito alam kung sa papaanong paraan gumagana ang martial arts,
na sinigandahan naman ng lalaking nakaitim at sinabi na maging siya ay ganoon na din, dahil sa maaari na nilang sabihin na ang martial arts ay unti-unti nang nawawala. Dahil sa ang Blade 6 ay nagawa ng monopolyahin ang natitirang mga martial arts, sa nangyari ay natigilan naman ang ating bida sa narinig nito patungkol sa binanggit ng mga ito na Blade 6. Dahil dito ay napatanong naman ang doktor at sinabi na ano ang nais nitong sabihin patungkol doon, kaya naman ay agad na may ipinakita ito. Sabi niya na ito ay ang taon ng Egdon 70. Paano kung sa kung anong layunin, ay ang isang tao na mula sa modern era, ay nagawang mag-time travel, pabalik sa pinakamalayong nakaraan, at paano kung ang layunin nito ay ang baguhin ang nakaraan, at magawang magtagumpay. Nang bigla naman na natigilan si Qian Yuwon dahil sa kanyang nakita, dahil ito ay ang simbolo ng isang samahan na kamakailan lamang ay umusbong sa Jiangho, at ito ay ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.